Ang mundo sinisigawan ka ng kasinungalingan. Patigasin mo ang puso mo, huwag kang makaramdam. Patayin mo ang batang nasa loob mo para maging tunay na lalaki. Tinuturuan kang ibaon ang emotion mo. Magpatayo ng matataas na pader para walang makalapit. At magpanggap na parang wala kang pakialam. Kahit saan ka lumingon, pare-pareho ang mensahe. Maging untouchable ka, huwag kang magpahalata. Mali silang lahat. Ang tunay na lakas, hindi yan pagtatago ng sakit, kundi ang tapang harapin ito. Ang pagiging independent, hindi yan tungkol sa kaya ko mag-isa, kundi alam mo kung kanino aasa kapag ginigiba ka na ng buhay. At ang pagiging lalaki, hindi yan pagpatay sa batang nasa loob mo. Hindi mo kailangang maging manhid para matawag na lalaki. Ito ang totoo, yung lakas na tinuturo ng mundo, kasinungalingan yan. Pinapangakuan ka ng kapangyarihan pero ang ending walang laman. Itinutulak kang patigasin ang puso mo pero ang totoo, ninanakaw lang nito ang kapayapaan mo. Sabi nila para makamove on, itago mo na lang ang emosyon mo. Pero paano ka makakausad kung daladala mo pa rin ang mga sirang piraso na ayaw mong harapin? Kapatid, ang totoong lakas, hindi yan galing sa pag-aastang hindi ka matinag. Ang lakas, galing yan sa pagkakakilanlan mo na isa kang lalaking nilikha ng may layunin at binigyan ng lakas na higit pa sa akala mo. At higit sa lahat, galing yan sa malinaw na alam mo kung ano ang ipinaglalaban mo. Totoo lang, wala nang pakialam ang buhay kung ready ka o hindi. Ibabato ka sa apoy ng walang pasabi. Dudurog yan hanggang sa feeling mo ubos ka na. Pero pakinggan mo to. Yung apoy na akala mong sisira sa'yo, yan din ang apoy na magpapadalisay sa'yo. Ang sakit hindi mo kalaban. Yan ang proseso na nagpapalakas sa kung anong nasa loob mo na. At hindi ka naglalakad mag-isa sa gitna ng apoy. Balikan mo yung huli mong iwas. Yung mahirap na usapan na tinakbuhan mo. Yung sakit na tinabunan mo ng trabaho. O yung pagkalito na sinakal mo sa puro distraction. Nakatulong ba talaga? O lalo ka lang naubos sa loob? Ang sakit hinding-hindi yan titigil hanggat di mo hinaharap. At habang mas maaga mong harapin, mas mabilis ka rin itong babaguhin. Bawat laban, bawat peklat, bawat sandaling gusto mo nang sumuko, lahat yan may ginagawa sa'yo. Hindi mo pa man nakikita ngayon, pero unti-unti kang hinuhubog para maging mas matatag, mas matibay at hindi basta-basta natitinag. Kaya wag mong pagkamalang talo yung bigat na pasan mo. Dahil yung bigat na yan, patunay na malaki ang layunin mo, mas malaki kaysa sa naiisip mo. Diretsahan na tayo. Hindi nalalamot pa ang buhay. Tigilan mo na kakahintay na matapos ang laban. Tigilan mo na ang paghahanap ng ginhawa. Hindi ka ginawa para sa comfort. Ginawa ka para lumaban. Para tumagal. Para manalo. At hindi dahil sapat ka mag-isa, kundi dahil meron kang lakas na di kayang unawain ng mundo. Ang parehong kapangyarihang lumikha sa buong sansinukob. Nasa loob mo yan. Gamitin mo. Kapag nagsimulang bumulong ang takot sa tenga mo, patahimikin mo. Huwag mo siyang bigyan ng puwang. Ang takot, sinungaling yan, nabubuhay yan sa mga pagdududa mo. Kaya sagutin mo ng katotohanan. Paalalahanan mo sarili mo kung sino ka talaga. Isang mandirigma, hindi umatras, hindi tumatalikod. Wala kang oras para hayaang ang takot ang magdikta ng direksyon mo. Hindi ka mag-isa sa laban na to. May mga nauna na sayo, mga mandirigmang minsang tumayo sa parehong lugar kung nasaan ka ngayon. At higit pa riyan, may pinanggagalingan kang lakas kahit ubos ka na. Tama na ang pagsubok lumaban gamit lang ang sariling lakas. Hindi yan sapat at hinding-hindi magiging sapat. Pero kapag ang pinaghuhugutan mo ay yung tamang lakas, panalo ka na kahit nasa gitna ka pa ng laban. Ginawa ka para sa laban na to, hindi aksidente kundi disenyo. Bawat peklat na tinamo mo, marka yan ng tibay. Bawat luha na pumatak, patunay yan na hindi ka sumuko. At di ka nilikhang lumaban mag-isa. May lakas na mas malaki sa'yo. At yan ang humahawak sa'yo para di ka bumagsak. Gusto ng kaaway maniwala kang talo ka na, nasira ka, nakulang ka. Pero yan ang laro niya.
Gusto kanyang sumuko bago mo pa makita ang tagumpay. Huwag mong kagatin. Hindi ka talo. Pinapanday ka. At yung laban, hindi pa tapos. At yung tagumpay, hindi lang basta paparating. Nasa'yo na. Tigilan mo na ang paghihintay na may sasagip sa'yo. Binigyan ka na ng lahat ng kailangan mo. At ang lakas para tumagal, hindi lang galing sa sarili mo, kundi sa pinagmumulan na mas dakila kaysa sa'yo. Iwan ko sa'yo to, kapatid. Sulit ang laban. Sulit ang layunin mo. At yung kaluwalhatiang naghihintay sa dulo, sulit na sulit. Balikan mo lahat ng laban na nalampasan mo. Yung mga sandaling akala mo tapos ka na pero nagpatuloy ka pa rin. Patunay yan na may mas malalim na disenyo sa buhay mo. Ginawa kang bumangon, ginawa kang tumagal, at ginawa kang maging gabay ng pag-asa para sa iba. Susubukan kang wasakin ng mundo pero wala siyang huling salita. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. At kahit kailan hindi ka talaga nag-iisa. Ang lakas para bumangon hindi lang galing sa'yo, ibinigay yan sa'yo. At ang tagumpay, hindi lang posibleng mangyari, pangako yan. At tandaan mo to, kasama mo ang Diyos saan ka man magpunta. Yung parehong Jesus na tumalo sa mundo, na nagwagilaban sa kamatayan, kakampi mo siya. Ano ngayon yung mga hamon na yan kumpara sa Kanya? Ngayon, tumayo ka. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.